Inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas murang singil at matatag na supply ng kuryente dahil sa flagship investment ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Maghapong nagkukumpuni ng mga sirang appliances ang elektrisyan na si Raul para kumita at makatawid sa mga buwan ng gastusin. Lahat nagtataasan. Kung pwede lang gawin pang gabi ng araw, panambahay, kuryente, number 1. Yun ang medyo mabigat-bigat ngayon. Para mas maging abot kaya ang presyo at maging matatag ang supply ng kuryente, sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos na bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Bibigyan ng upuan sa board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin yan, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaroon ng boses ang taumbayan at may impluwensya ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang maayos na supply at makatarungang singil sa kuryente. Ayon sa Energy Department at MIC, matitiyak kasi ng pamahalaan na tama at napapanahon ang implementasyon ng proyekto ng NGCP. Halimbawa, ang epekto niyan ay ang Mindanao-Visayas Interconnection Project noong 2024. Nagbunga yan ng pagbaba ng piso hanggang 2 pisong singil sa kuryente sa spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong bahagi na ng NGCP ang pamahalaan, positibo ang gobyerno na mas maitataguyod ang transparency. Mabilis na makikita kung mayroon o totoo ba ang mga banta na posibleng magpasirit ang singil sa kuryente. Inaasahan din nakikita ng 1.24 billion pesos kada taon ang pamahalaan sa pamumuhunan nito. Once we identified energy as our top priority, we've then decided to ask ourselves which part of that energy ecosystem in fact requires the most number of investment, the biggest amount of investment, and the highest impact. And that would be in the distribution lines. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.